Papatrol at Home Arroyo. Kahit pababa ng araw kaya pansamantala munang tumigil ang search and retrieval operations dito sa San Fernando. Pero sigurado bukas maaga pa lang ay lalargang muli ang mga rescue team. Halos 3 araw nang nakapwesto sa Sibuyan Island ang mga rescue team mula Coast Guard, Army, Navy at Air Force. At ngayong bumuti na ang panahon, sinisimulan na nilang pasukin ang lumubog na MV Princess of the Stars para simulan ang rescue and retrieval operations. Mahirap ang kondisyon ng diving team sa loob ng barko. Dahil madilim sa ilalim. At the same time, maraming mga tulos-tulos, mga gamit-gamit, tapos mga salamin na basag. So, yun yung nagiging hindrance, kaya hindi madaling yung trabaho. 2 bangkay ang agad nakuha ng grupo mula sa tinatawag na bridge kung saan minamaniobra ng kapitan ng barko. Pero sa muli nilang pagtisid, 15 katawan pa ang kanilang nadiskubre sa sinasabing economy section. Ang kaso, dahil sa kondisyon ng tubig, hindi na muna nila pilit iniahon ng mga bangkay. Hindi natin masasabi, may miracle na tinatawag, pero kung sa regional na talaga, wala nang buhay dyan. Bukod sa rescue and retrieval operations, sinisiyasat din ng Coast Guard kung gaano karami ang langis na tumatagas mula sa barko at kung gaano kalakas ang pagtagas nito. Para i-cordon namin ang LPT, ang MV Princess of the Stars, for not possible na yung more spreading ng oil. 2 kilometro lang ang layo ng MV Princess of the Stars mula sa east ng Sibuyan. Pero hanggang ngayon, kaunti pa lamang ang mga survivors na nakikita. Kaya naman paniwala ng search and rescue team, nasa ilalim ng barko ang karamihan sa mga pasahero. Dasal ng rescue team, huwag sana muna silang ulanin o bagyohin para tuloy-tuloy na nilang masuyod ang barko at tuloy na rin itong maiahon. Dahil sa ngayon ay dadali na ang 5 unang nakuhang bangkay dito sa Sibuyan Island patunta doon sa barko ng Philippine Coast Guard at makatapos sila sa dadala nito sa Maynila para ma-identify ng kanilang mga kaanak. Ted? Salamat sa iyo, Atom Arroyo. Samantala, hindi na itutuloy ng Task Force Princess of the Stars ang balaking butasin ang barko. Ayon sa mga experts, ito'y delikado kung gagawin dahil baka lalo pa itong lumubog at maging sanhi ng malaking pinsala. Nagpapatrol DJ Manotok. Ito ang posisyon ng MV Princess of the Stars sa karagatan ng San Fernando, Romblon. Sa pagsisiyasat ng mga diver ng Philippine Coast Guard na pagalamang nakapatong ang dumaliktad na barko sa bahura, isang malalim na bangin, 60 talampakan sa ilalim ng dagat. Ang pinakagitnang bahagi ng barko ang siyang nakasabit sa bahura. Dito raw matatagpuan ang economy section ng barko. Dito rin sinasabing malamang naipon ang karamihan sa mga pasahero na pinaniniwalaang patay na. Plano sanang butasan ang isang bahagi ng barko. Una, para siksikin ang krudo at iwasan ang isang oil spill. At pangalawa, para mas madaling matuntun ang mga bangkay na natrap sa loob ng barko. Ang problema, kapag siniksip at inigo palabas ang krudo, baka mawala ang balanse ng barko at lalo pang malubog ang barko mula sa kinaroroonan nitong 60 talampakan pababa sa 120 talampakan. Kaya naman sa ngayon, pinili muna ng task force na abandonahin ang planong pagbuta. Well, we already have orders to try to penetrate the vessel to see if there are still passengers alive inside. So, kasi hindi ko mag-subject first. Kasi nga po yung barko, nakapasok lang sa bakuna. Any change in the weight distribution might use the vessel. So, pag kailangan kong pag-aralan ngayon kung ano yung kailangan gawin and to talk to experts kung paano natin dapat diskasihan. Pinangangambahan din sa pagbutas ng barko ay baka bumulusok palabas bigla ang hangin mula sa air pocket na nasa loob ng barko. Sinabi nga po ng mga kasama natin, pag bulutasan natin ngayon yung barko, tapos may air pocket, mayroong hangin, pag lumabas yung hangin, papasok yung tubig. So, magpapalit po ulit yung balanse ng barko at baka namin matulog sa mas malalim na lugar ng barko. Ayon naman kay Vice President Noli De Castro, dadagdagan na lang muna nila ang bilang ng mga diver mula sa Coast Guard. Magpapahiram din daw ng 10 divers ang US Navy.
So, ang gagawin natin, ang Philippine Coast Guard ay merong 30 plus divers. Nagkamating na ba yan? Okay, 15. And we have additional with the underwater flashlight. Kasi madilis sa loob. Ang US Navy, how many divers? 8 to 10 divers. So, 30 plus 10, madami na yan. So, they will assess sa loob kung paano. At doon natin makikita kung may mga buhay pa dito. Humingi na ng pasensya at pag-unawa si De Castro sa mga pamilya ng mga pasaherong hanggang ngayon nawawala pa rin. Hopefully, may makita pa tayo buhay. And then, kung ano ang magiging recommendation ng mga divers natin para makita nila ang kondisyon talaga ng barko, kasi nakikita lang natin ibabaw. So, hindi mo na rin sabihin butasan. So, ang pakiusap lang natin sa mga kamag-anak, kasi naiintindihan naman natin mga kamag-anak na ilig sila. Pero DJ Manotoc, Patrol na Pilipino.